So ayan guys, gumamit po ako ng cellphone, no, na may flashlight, no, para maakyat natin at maayos natin yung kulungan, no. So akyat po tayo. So wala pang wala pang araw. So kailangan nyo to guys, no, para masanay yung mga kalapate, no. So ayan. Ayan yung kulungan, bubuksan lang natin. So ayan na guys ha. Buksan natin yung kulungan. Ayan. So ito po, improvise ko lang po itong kulungan na to, no? Improvise lang natin to, no? So ito po yung pinaka-trap door nila para hindi sila makaweta sa mga. Lalagyan natin itong no, naka-setup na, no, kung makikita ninyo naka-setup na, no, kung saan lalabas yung ating mga kalapate, no, pagputok ng araw lalabas yan guys, no, bababa na tayo. Ngayon guys, nakababa na tayo, no? So tapos na rin tayo mag-init ng pansit. So sotanghon to, no? So sotanghon, titikman natin kasi mainit. Nyap. So mamaya kita tayo. Guys, ayan, alas 6 ng umaga na. So may araw na guys. So babalikan natin yung kalapate natin. Titingnan natin kung ano na nangyari, no? Kung lumipad ba sila o hindi, no? So samahan niyo ako guys, no? So wala akong makita sa bubong. So merong isa, no? So yan, nakita ko na yung kalapati ko na isa yun. Ito na pala sila sa poste, nakadapo, no. Ayan guys, nakikita nyo ba? Ayun, yan ayun na naman sila. So ayan, no, yan ang kagandahan kapag umaga pa lang binubuksan nyo yung mga no, yung mga kulungan. So ang gagawin natin, sasarado lang natin to. Dilipat natin to. So mamaya babalikan natin yan mga alas 8 para pakainin sila, no, para hindi tayo sisipol ngayon, no, para kapag mamaya alas 8 sipulan natin sila para matandaan nila na kapag sinipulan natin sila sa ganyang oras, alam nila yan no, nararamdaman nila yan. Tapos syempre parang tao yan sila na pagdating ng mga ganyang oras, parang yung sikmura nila gutom. Di ba? Tayo mga tao kumakain tayo 3 beses ang araw, no? Alas 7. Pero kailangan kumain tayo dyan kasi hinahanap po ng katawan natin, no? So ganun din po sila. So mag-umpisa pa tayong mag-training ng motivation. So ayan na nga po, nakita ko ng isa. May bumaba na, si Predator, no? Kaya ako tinawag na Predator yan guys, nabiyak yung bunganga niya dito. So tinahi ko lang. Ngayon ayan na siya. Ayan na, nakita niya na ako, no? So mamaya magpapakain ako alas 8 ng umaga. So sa pagpapakain guys sa umaga, ang pinaka the best talaga alas 8 ng umaga. Pakainin niyo yung mga kalapate, no? So pwede niyo rin sila pakainin ng alas 6, alas 7, kahit anong oras pwede nyo pakainan. Basta laging 8 oras ang diferensya nila sa hapon ang pagpapakain nyo. Kasi conforme, no, kung may time kayo, no? Kasi ako dito lang naman ako sa bahay, hindi na ako maalis. Kaya napapansin niyo ang video ko, umiikot lang dito sa mga alaga ko. Hindi ako nakakapunta sa ibang loop, no, kasi nga
hindi nga talaga ako maalis guys, steady lang ako sa bahay ko. So mamaya magpapakain ako ng alas 8, no, at papapasukin natin sila after 1 hour, no. Papasok nila, papakawalan natin yung ating mga breeder. After 1 hour sila naman uli ang papakawalan natin, no. So napakaganda na ang inyong kalapati guys sanay lumipad ng maaga. So kung mapapansin nyo, nire-release yung kalapati natin sa track, no. Nag-start yung ang karera natin sa mga alas 6 ng umaga. Kung sanay yung inyong mga kalapati sa ganyan, napakagandang senyales. Kasi minsan yung ibang mga kalapati, kapag kahit binuksan mo na yung pintuan, para silang tanga, no, dahil kung hindi sila sanay, so naninibago sila. Pero at least pagka ganito, sanay na sila. Pag nakita nilang may butas na, at saka magaganda nun guys, kapag nahuli yung ibon, may chance makawala sa mga nakahuli. Kasi minsan kahit sinong pansier, minsan nakakalimutan nilang bukas yung kulungan. Kahit ako, no, na minsan nakakalimutan ko bukas yung kulungan ko, so nagugulat na lang ako, no. Buti na lang mga flyer, hindi po breeder o hindi yung mga hindi batcher sa akin yung nakakawala, no. So mamaya alas 8 kukuha na natin yan, babalikan natin yan para pakainin, no. At mamaya may sasagutin ako tungkol dun sa comment niya, no, na bakit dumadapo yung kalapati ko, kasi tinitirador ko nga sa wire. Ang comment niya dun sa vlog ko, shoutout sa'yo, no, kulang daw po sa training, no. Sasagutin ko po yan para at least magkaroon po ako ng idea, o magkaroon din po kayo ng idea, no. So comment lang po guys, no, kung may napapansin kayong mali, no. Mas maganda mayroon tayong palitan ng kuro-kuro o sistema, no, o diskarte sa pag-alaga ng kalapate. So yun na isa, papalitan na. So titiradorin ko lang muna sila. So yan, nagahanda na naman ako, no. So sasagutin ko po yung katanungan nung hindi na natin patatagalin, no. Yung kaisang kaibigan natin diyan na nag-comment na kulang daw sa kwan. So ang masasabi ko, hindi ko alam kasi kung ano yung pangalan niya, no. Sana makilala kita, no. Comment ka lang uli. Ang masasabi ko, bro, idol, no, so nasa sitwasyon yan. Kung ang loop mo mataas, no, nasa 4th floor ka, 3rd floor, kasi pag 3rd floor ka, timano, may bubong ka, approximately 4th floor yung bahay mo, no. So meron naman 4th floor, tapos may bubong pa, approximately 5th floor, no. So yan po yung napakagandang location. Pero pag ang kalapati mo nasa mababang lugar, ibig sabihin nasa ground floor ka, o kahit sa 2nd floor mas mataas sa yung wire, talagang kuha na nila yan, dadapuan nila yan. Sa ayaw mo at sa gusto, dadapo sila yan. Kasi gustong-gusto nila dumapo sa mga may init. So yung wire po na yan, napakainit po yan, na gustong-gusto ng mga kalapate. So kung mapapansin ninyo, kapag ang kalapate dumadating, ayaw po nilang dumapo kung saan-saan. Kung hindi, naghahanap sila ng kahoy na dadapuan nila. Kasi ayaw nilang malamigan yung paa nila. No, so ang ibig ko sabihin, ayaw nila sa mga bakal, ayaw nila sa malalamig, no. So kita ninyo, kahit na maaraw, mainit, dumadapo sila sa yero kasi naiinitan yung paa nila. So kapag malamig po yung dinadapuan ng inyong kalapate o puno pa ng bakal o nilalamig po sila, so mapapansin ninyo, nawawala po yung kondisyon nila. So balik tayo doon sa pagdapo doon sa kuryente. So nasa sitwasyon yan, no. Kahit anong gawin mo, dadapo sila. So kung 5th floor naman o 4th floor naman yung bahay mo, kung tabi ka ng mga napukor, yung mga high tension na malalaki na katulad nun, no. Ayan, no, kita niyo yung high tension na yan. Yan yung high tension na yan, no, yung mataas na yan. Kung malapit din naman kayo dyan,
no, sa high tension na yan, diyan maaaring dumapo yung ibon. So makipagpustahan ako guys kapag hindi dadapo yung ibon nito, lalapag at lalapag talaga yan, no? So ganyan po talaga yung katotohanan na hindi natin kayang iwasan yan. Kahit sinong pansier, hindi nyo maiwasan yung pagdapo ng wire ng inyong kalapati sa wire, lalong lalo na, no, kapag maraming mga kable sa inyong lugar, kasi nga gustong gusto nila dyan, no. So alam nyo naman yung instinct ng mga hayop, no, mas gusto nila yung parang wild sila, no, at mas gusto, kahit yung mga ibon, mas gusto nila dumapo sa mga tawag nito, yung mga dyan, mga kable. Tingnan ninyo, hindi naman sila masyadong dumadapo sa mga madadahon, no, kundi dumadapo sila sa mga tangkay na pwede sila maging komportable, no. So mamaya, no, titirador ko muna yung alaga ko. So itong pagtitirador ko nito guys, bugaw lang to, no. So tamaan man sila nito, wala pong problema kasi nga papel lang to, hindi po makaka-apekto sa kanila. So pero ang ginagawa natin, hindi naman natin sila rektang tinitirador, no? So ang ginagawa natin, doon ko lang tinitirador sa gilid para magulat sila, no? So tingnan ninyo 3 buwan ko na itong ginaganito pero dumadapo pa rin sila. So anong panon? Anong ibig sabihin nun? Talagang ang mga alaga natin, ng mga kalapate, hindi kayang umiwas. Kumbaga parang sa lalaki, kailangan niya ng babae. Kahit anong gawin niya, talaga maghahanap siya ng babae, no? So ganun din po sa kalapate, no? Kahit anong gawin natin, hindi tayo makakaiwas na hindi dadapo yung kalapate natin sa high tension wire, no? So kulang ng 2 yung ibon natin. Nasa na may 2? So kulang ng 2 yung ibon natin. So balik ako dun sa taas, titignan ko. Baka nandun sa baba. Dapat 12 yan, no? O baka kumuha sila, no? Dumayo tapos nakasabay. Pero alam ko nandito lang yan. Wala yung white feather eh. Mag-asawa kasi yun eh. Tarantado itong mga kalapati na to eh. Wala kasi pangit kasi yung location eh. Siyempre. Ito yung PHA, no? So guys, kung magpapagawa kayo ng personalized, no? Ayan, si parang Lobalito. So may mga kukuhan din siya, common ring, PHA, ang gaganda, no? So order na lang po kayo sa kanya kasi original to Siyempre. Original yung pagkaagawa niya na. Yan Okay. lahat na kumukuha ng mga galing sa factory yan kasing gawa, hindi homemade. Factory to, no? Kaya magandang klase, quality. Magandang klase, quality. So, may 2 personalized dito na pinagawa namin. Of course, PHA rin, no? So, order na guys, no? Yun. Okay.
So ayan guys, nandito na tayo sa taas, no? So yung mga kalapati natin, nung nakita tayo, lumipat na doon sa bubong. Kanina nandito lahat sila sa kuryente, no? Yung sinasabi ko sa inyo na pagtirador, of course, kung yung tatamaan yung mga kalapati kasi masakit din yun, no? So humanap kayo ng bagay na kung saan nyo pwedeng patamain malapit sa kanila na madidistract sila. So bago tayo magtapos guys, kasi nga magpapakain na tayo, maraming salamat kay paring Lubelito Sandagan ng Santa Rosa, Laguna. So sa personalized na regalo niya sa akin, no? So big things, no? Tapos isinuli niya sa akin yung kalapati ko na ang line na nakuha namin kay Eddie Noble, no? So napakaganda, isa sa materialis ko talaga na talagang iniingat-ingatan. So talagang mapagkakatiwalaan si paring Lubelito dahil biruin niyo guys, no? Oh, may ligaw. Biruin niyo guys, no? Matagal na sa kanya to siguro mga I think 5 years o 4 years ibinalik niya sa akin yung kalapate. So ganyan yung mga tao na napakasarap bigyan ng kalapate, napakasarap kumbaga doon kasi mapagkakatiwalaan mo sila, no? So maraming salamat paring Lubelito Sandagan sa pagbalik mo sa ating kalapate, of course sa gift mo sa akin na personalized, no? Of course, Queen Bee TV, no? Team Talavera, Team Lucky, maraming salamat sa inyo. At of course, Smackdown, no? Malapit na laro na SDR. So makakalaro ko na kayo, no? So, sana umubra yung ibon natin. So nandito na yung mga ibon natin, guys. So ayan na yung mga ibon natin. So aso nga lang, yan. So nakita na kasi ako, no? So sana nakakuha na naman kayo ng panibagong tip guys. So comment lang, no? At para masagot ko yung katanungan ninyo doon sa nagsalita na para maiiwasan, no, yung pagdapo sa high tension. Hindi niya po maiwasan yan, no? Inuulit ko, hindi mo maiwasan yan. Kapag may wire sa gilid ng bahay ninyo, kadalasan yung wire natin guys, wala naman nakabaon, no? Kung hindi, ang lang wire natin lahat naka-expose nasa gilid ng kalsada. So hindi ka makakaiwas talaga sa mga wire na yan, no? Na dapuan nila, nakakuha na naman pala yung loko-loko. So buti na lang, no? Mamaya ayusin natin yan. So see you in next vlog guys, no? See you next vlog.